Kapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo sa dal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Kapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y managalang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at sa pagpapatuloy po ng ating pong gawain po sa gabi pong ito, tayo po ay magpapasimula sa isang panalangin. Kausapin po natin si Brother Abel na pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay ipinahintulot po ninyo na kami po ay magsama-sama sa amin pong online Bible study. Ang panalangin po namin nawa ay gabayan mo po ang aming pong puso't isipan sa pag-aaral po ng iyong pong mga salita sa gabi pong ito. Ganon din po ay dinadalangin din po namin ang aming pong internet connection. Nawa ay hindi rin po ito magiging hadlang sa aming pong pagbubulay ng iyong mga salita. At ganon din po, patuloy na dalangin din po namin ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita upang pagkain po sa aming pong spiritual na buhay. At patuloy din po sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman, lalo tigit kay Brother Wilson, ang panalangin po namin nawa ay bigyan po ng kalakasan, physical, nang sa gayon ay hindi rin po ito maging hadlang sa kanyang ministeryo na pinaglilingkod po niya sa inyo. At ganun din po, i-bless niyo po ang bawat isa po sa amin na naririto sa amin pong FB Live. At ganun din po sa mga kapatid po namin na nakakapakinig sa online, ay patuloy na gabayin nyo rin po sila. Maging daratnan po ng iyong mga salita na aming pong mapagbubulayan sa gabing ito, nawa ay maging hamon at pagpapala rin po sa makakapakinig
patuloy ay sa inyo rin po namin ito dinadalangin at nawa ay patuloy na gabayan ang bawat isa po sa amin sa gabi pong ito. Binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan po namin pong manunubos na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Abel. At ngayon po ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso at kaisipan para sa mahalagang bahagi po ng ating pong pagtitipon po ngayon na pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ibibigay ko po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at tayo po ay papatuloy sa ating pong pagtatalakay po sa aklat ng Kolosas. Bagamat naantala po tayo sa ating pong pagtatalakay at marahil ay nais kong balikan ang mga ilang mahalagang katotohanan po dito po sa Kolosas chapter 1. Nakita po natin sa ating mga unang pag-aaral na bagamat hindi po si Apostol Pablo ang ginamit ng Diyos para po ma-establish o masimulan po ang local church sa Colossus, nang ito po ay kanyang mabalitaan ay sinikap nga po niya na ipadala ang sulat na ito nang sa ganun po ay maaralan niya at maprotektahan din po niya ang mga taga-Colossus sa mga maling mga aral o mga katotohanan na umiiral noong panahon na yon. Nakatulad din naman po sa panahon natin ngayon ay walang pagkakaiba, bagkus nga po ay lalong lumalala po yung sitwasyon. Marami po ang ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Kaya ganun na lamang po ang malasakit ni Pablo sa mga taga-Colosas at sa kanyang panalangin ay dito sa verse 9 ay dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban at sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Maliwanag po na ang naisin ni Pablo sa laman ng kanyang panalangin ay ang paglago, no, yung salitang puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban. Sapagkat napakahalaga po noong mga katotohanan o yung tinatawag nating wisdom, yung spiritual understanding, yung mga bagay na spiritual, yung mga kalooban ng Diyos na nakapaloob sa kanyang mga salita. Napakahalaga po na matutunan, maunawaan ng lubos sapagkat kaakibat po niyan ay yung makakapamuhay tayo na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi tayo makakapamuhay sa Panginoon kung hindi po natin nauunawaan ang kanyang kalooban at hindi natin nauunawaan ng lubusan ang mga katotohanan ng kanyang mga salita. Kaya dito sa verse 10, ang sabi niya, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipagbunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Malaki po ang challenge during that time sa mga believers dahil nga po sa maraming mga skeptic
atheistic, maraming mga agnostic, marami po na mga nagdadala ng maling aral, maling turo. Kaya po, very challenging po. Alam ni Pablo kung gaano ang risk, kung gaano ang panganib ng mga iglesia, ng mga mananampalataya sa panahon na yon. Kaya ganun na lang ang kanyang pagsisikap, sa kanyang pagsulat, at ganun din po sa kanyang panalangin. Yung sinasabing walang tigil na pananalangin, yun po ay nagpapakita ng panganib na mayroon po ang mga believer doon sa Colossus. At katulad po ng aking nabanggit, ganyan din po ang kalagayan natin ngayon sa ating panahon. Sapagkat lubhang dumadami yung mga nagdadala ng maling aral at sila'y lumalago, no? Yung mga maling aral, nakaka-saturate sila, nakaka-penetrate sila. At napakahalaga na itong ating pagtatalakay na ito ay hindi lamang sa mga taga-Colosas, kundi ito ay para din sa atin. At makikita po kasi natin na hindi mo pwedeng paghiwalayin yung learning and living. Yung pagkatuto at yung makapamuhay sa Panginoon. Inseparable yon. Hindi natin pwedeng sabihin tayo ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon na hindi natin nauunawaan, hindi natin natututunan yung mga katotohanan, yung mga bagay na espiritual, yung kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang panalangin ni Apostol Pablo rito na sila'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban at buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Hindi po ito yung panalangin ni Pablo na head knowledge. Hindi po yun yung naisin niya na yung tinatawag po natin sa panahon natin na head knowledge. Minsan po kasi maraming mga believer, ang galing nila sa Bible. Historically, marami silang alam sa Bible. Pero ang nakakalungkot ay hindi nila ito napapakinabangan sa kanilang everyday life. Hindi natin sila makita sa pamumuhay nila. Kapag ito ay mahalaga na ang karunungan ay may lakip na o yung katotohanan ay may lakip na pagsunod o yung pamumuhay. Kasi yung knowledge and obedience, magkasama rin yun. Sabi nga rin dito sa Colossus chapter 1 verse 28, sabi niya na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Kaya ang tinutukoy dito ni Pablo ay yung pamumuhay na masumpungan sa buhay ng mga believer. Kaya ganun na lang ang pagsisikap nila Pablo ayon dito sa kanilang pagtuturo na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao na tinuturuan. Yung
katuruan na natutunan nila sa Panginoon. Yung mga bagay na inireveal sa kanila ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang tunay na tagapagturo. At dito rin sa chapter 2, medyo lulundag lang tayo ng konti. Sabi rito, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ang tinutukoy dito ay ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang sabi sa verse 2, upang maaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ang sentro po ng tunay na karunungan, yung knowledge and wisdom, ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang ebanghelyo, ang tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga po itong Colossus ay napakalaga po, very centered ito sa ating Panginoon. Kapag tinalakay niya rito yung the supremacy of Christ, yung the preeminence of Christ. Kaya po, ito yung goal ng Christianity. Ito po yung God's will na tayo po ay matuto sa Panginoon at ang pamumuhay ng Panginoon, yung kanyang mga principles of life, ang siya nating maipamuhay. Kaya sabi sa Romans 28, yung purpose ng ating pagkatawag. Subalit hindi tayo makakapamuhay tulad ng sa ating Panginoong Jesucristo kung hindi natin siya lubos na makilala. Hindi natin maarok ang katotohanan tungkol sa Kanya. Kaya, sa totoo po, sa tingin ko, maraming prayers talaga ang kailangan. Ako sa aking nagiging karanasan sa pakikipag, sabihin natin, ugnayan sa mga kapatiran sa iba't ibang mga bahagi ng ating mga kapulungan at ng ating mga outreaches. Hindi ganun kadali na maunawaan nila ang mga bagay na spiritual. We need more prayers. Kaakibat ng pagtuturo ni Pablo ay kaakibat ang panalangin, kasama ang panalangin. Sapagkat nakita ni Pablo, hindi ganoon kadali ma-absorb ng isang believer ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sapagkat kung minsan makikita po natin ito sa kanilang pamumuhay. Through spiritual wisdom. Yung karunungan po kasi minsan ito yung epekto po nito ay makikita natin sa araw-araw na pamumuhay. Even po sa mga tinatawag natin na secular life. Even sa secular life natin, makikita natin na kapag tayo ay nagiging spiritual, yung wisdom, ay inaapektuhan nito maging yung ating secular
na buhay. Hindi pwedeng paghiwalayin yon na tayo ay nag-grow spiritually but secularly tayo ay hindi nag-grow. Ang ibig ko sabihin, kasama yon sa ating mga buhay. Siguro, gusto kong tumingin ng mga halimbawa dito sa Matandang Tipan, sa Exodus, chapter 31, makikita natin dito na ang paglagong espiritual, ang paglago sa karunungan mula sa Panginoong Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu, ang sabi rito sa 31 verse 3 and 4. Sabi niya, siguro basahin na natin simula verse 1. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, tignan mo, aking tinawag sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Huda, at aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain, upang kumata ng mga gawang kaaya-aya, upang gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso, at upang umukit ng mga batong pangkalupkop, upang gumawa ng lilok ng kahoy, etc. etc. Pansinin po natin ito. Yung pong pagpuspos ng Panginoong Diyos ay kung minsan hindi lang po ito yung spiritual. Even po sa ating secular life ay inaapektuhan po ito. Kaya hindi po natin mapaghihiwalay yung spiritual and secular. Kaya ito po yung practicality ng Christian life. Yung walk and work. Kaya hindi po tayo makakalakad sa Panginoon kung tayo ay ignorante sa kalooban ng Panginoon. At kung alam natin ang kalooban ng Panginoon, natutunan natin ito, mayroon tayong pagkaunawa nito at hindi natin na ipamumuhay ito, tinatawag itong head knowledge. Napakalaga po. Kaya dito sa panalangin ni Pablo at sa pagnanais ni Pablo na ang mga taga-Kolosas ay mapuspos ng kaalaman, ng kalooban, ng buong karunungan at pagkaunawa ng mga spiritual na bagay. Ang layunin nitong panalangin niya ay upang magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipagbunga ang bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya tingnan po natin yung epekto, itong layunin ni Pablo. Karunungan, kaalaman, pagkaunawa sa salita ng Diyos at pamumuhay. At ano po ang idinudulot nito? Ang sabi po rito ni Pablo, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Yung nagiging fruitful at nag-grow tayo. Kaya mahalaga rin po na tingnan natin sa kabila ng mga karunungan natin kung ito po ba'y nagbubunga sa
sa buhay natin. Pagkat ito po ang Christianity, ayon dito sa ating pinag-aaralan. Ang Kristiyano ay nakabound or nakatali or nandoon sa isang katotohanan na ang buhay ng isang Kristiyano ay lagi pong nagbibigay ng lugod sa Panginoon, sapagkat tayo po ay tinawag upang tayo ay mamuhay nakalugod-lugod sa Panginoon. Napag-aralan po natin yan doon sa Ephesians chapter 4 verse 1. Ang sabi po ron, namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Yan po yung pinaka-response natin sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon. Sa pananahan ng Espiritu sa atin. Yan ang calling ng bawat naligtas. To walk worthy in the Lord. And sa Philippians 1:27, yung pinag-aralan din natin, tayo ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Philippians 1:27, ang sabi sa Pilipos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kung titignan po natin yung disenyo ng Diyos sa ating pagkaligtas, ay hindi lamang para dalhin niya tayo doon sa walang hanggan. Bagamat yun yung kalagayan natin. Kapag dito sa Colossus, no, yung salitang inilipat, ang sabi niya rito, sa verse 13 ng Colossus 1, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Yung salitang and had translated, yun yung salitang deportation. Yung deportation, ito po yung kuminsan yung isang populasyon ay itatransfer mo, dadalhin mo sa isang lugar. No? Katulad po ng ilang mga tao na historically, ayon sa Book of Colossus, historically, sa panahon ni Antiochus, no, the Great, mayroong may 2,000 Hudyo mula sa Babylonia na tinransport niya o dineport niya o dinala niya po sa Colossus. Yun yung salitang nilipat. Bagamat yun yung kalagayan natin. Pero kung titignan natin, isa sa nais ng Diyos ay yung matuto tayo mula sa kanyang mga salita, makapamuhay tayo na nakalulugod sa kanya, at yung buhay na nakalulugod sa kanya ay buhay din na nakalulugod, worthy of the gospel. Ang sabi rito sa Philippians 1:27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else absent, I may hear of your affair, that you stand fast
in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Nagiging powerful ang gospel through yung pag-share natin ng gospel. Nagiging makapangyarihan ito. Kapag ka nagiging kalugod-lugod tayo, pagka tayo nag-grow, yung bunga. Kaya, alam nyo, ang isang tunay na batayan na tayo ay natututo at nakapamumuhay sa Panginoon ay yung bunga. Kaya, maganda titignan natin kung tayo ba ay namumunga o tayo ba ay o lumalago lang tayo sa karunungan. Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 12, sabi rito, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian, kalwalatian. Verse 11, sabi niya, gaya ng inyong nalalaman kung anong inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos. Kaya tingnan po natin, kasama po yung tunay na, hindi yung parang pinapakita po natin na tayo banal, hindi, ang pinaka-effective yung malasakit, pagmamahal. Kaya nga, dito rin sa pinag-aaralan natin sa Colosas, ang sabi niya, dito sa verse 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang ibig sabihin po nito ay yung kaharian ng Diyos na kung saan niya tayo inilipat. Ay ito'y kaharian ng puspos ng pag-ibig. Kaya hindi lang po tayo pinawalang sala, hindi lang po tayo tinubos ng Panginoon, kundi tayo ay inilipat niya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Tayo binigyan niya ng pagtatagumpay. Kaya napakaganda po. Sabi nga niyong commentary ni Warren Wiersbe, yung mga earthly rulers daw po ay nagta-transport sila ng mga defeated people. Pagka po yung isang bayan ay sasakupin nila, pagka natalo nila ito, no, i-deport po nila ito, tina-transfer, dinadala po nila ito kung saan nila ibig dalhin na isang lugar. Pero ang ating Panginoon, yung kanyang mga tin-transport, yung kanyang mga inilipat ay hindi mga talunan, kundi sila'y mga victorious, sapagkat tayo ay may nagtagumpay na nang tayo ay na kay Kristo. At yun ang isang katotohanan. Kaya makikita po natin dito, hindi tayo yung gumagawa para sa Diyos. Maliwanag na ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin. Upang tayo ay maging isang malago, mag-grow, at tayo ay magbunga. Sabi doon sa Filipos 2:12-13,
Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at pagninginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Napakahalaga na makita natin po ito sa buhay natin na hindi tayo yung gumagawa. Iyon ang problema. Parang kinukuha natin sa ating sarili. Hayaan natin. Gumawa ang Diyos sa buhay natin. At makakagawa lamang ang Diyos sa buhay natin sa tulong ng Espiritu Santo kung mauunawaan natin ang kanyang kalooban, ang kung paano siya gumawa at kumilos. Ang sa ganon ay magpasakop tayo sa kanya. Actually, yun po yung nakikita kong kung bakit hinighlight ni Paul sa Colossus yung supremacy of Christ, yung kanyang preeminence, siya yung lahat-lahat. Ang nakikita ko ron para ang mga taga-Colossus ay matutong mag-submit, magpailalim, magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Sapagkat liban sa ganong kaparaanan, hindi tayo lubusang lalago, hindi tayo lubusang magiging kalugod-lugod sa Panginoon, magiging kalugod-lugod sa Ebanghelyo. Hindi tayo magsisipagbunga. Alalahanin natin na mahalaga ang bunga sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito sa pagpapatuloy natin, dito sa ating pag-aaral, dito sa chapter 1, mahalaga na makita natin ito. At napakaganda ng mga bunga o ng mga resulta ng ating pakikiisa sa Panginoon. Kaya siguro po ito'y pagpapatuloy natin sa mga susunod, pero gusto ko rin bago tayo magwakas makita natin yung kabuuan ng paggawa ng Diyos sa buhay ng mga believer. Sabi po ni Pablo dito sa verse 3 na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi lamang sa parusa ng kasalanan, kundi sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang tinutukoy niya rito ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo na silang nagpapalaganap ng mga maling aral, mga katotohanan. Yan ang tinutukoy dito. At ang sabi niya, upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Pinapakita rito na tanging sa Panginoon lang tayo magkakaroon ng sabihin natin na safe sa gawa ng kaaway. Liban sa Panginoon, hindi natin ma-overcome yung power ng darkness. Ang sabi niya rito, siyang kinaroonan, siya yung naglipat, natalakay natin kanina yon, na 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Yung salitang redeem us. Yung salitang redeem us, ang ibig sabihin nito, release. Parang isang bilanggo na binayaran ng ransom para tayo ay makawala. Hindi ibig sabihin po nito na ang Panginoon ay binayaran niya si Satanas, hindi. Kundi sa pamagitan ng kamatayan
at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, yung inihingi ng kautusan ay kanyang napulpil upang tayo na mga ina-accuse ni Satanas, para kasi tayong ina-accuse ni Satanas, nakita niya na tayo ay makasalanan at dahil diyan alam niya tayo ay guilty, para tayong naging prisoner doon, para tayong nabilanggo sa kanya, na alam niya na ina-accuse niya tayo, wala tayong magawa sapagkat we are guilty. Subalit sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo ng mga tunay na sumampalataya sa Kanya, we have set free, tayo ay napalaya. Kaya sa tuwing i-accuse niya tayo ngayon, ay wala na siyang magawa, sapagkat tayo ngayon ay malaya na sa Panginoon. Kaya, napakalaga po na actually sa chapter 2, ito yung kanyang panawagan na dahil sa ating kaligtasan ay nananawagan si Pablo na tayo ay lumakad, mamuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na babasa tayo ng salita ng Diyos, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, nagsisikap tayo sa tulong ng Panginoon, nagdi-devote tayo ng time in prayer, in studying the Bible, yung tinatawag natin na quiet time, devotional time, studying time, kailangan natin yan. Sapagkat hindi tayo makapamumuhay, hindi tayo makakalakad kung hindi natin nauunawaan ang kalooban ng Diyos. At kapag tayo, ang dalawang yan, yung wisdom, knowledge and wisdom, magiging fruitful po ang ating buhay. At yun ang nakalulugod sa Panginoon. Yung makapagdala tayo ng bunga. Yung kung paano niya binago yung buhay natin, yung puso natin, yung isip natin, yung focus natin. Yun. Kakaroon tayo ng bunga ng mga mabubuting gawa. At ang bunga ng mabubuting gawa ay nagbubunga ng mga kaluluwa na nadadala natin sa Panginoong Yesus. Aking panalangin din, tulad ng panalangin ni Pablo, una sa aking sarili, at ganun din sa bawat isa po sa atin. Nanawa ay puspusin tayo ng kaalaman ng kanyang kalooban, ang buong karunungan at pagkaunawa ayon Espiritu. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po. Bagamat physically po, ako ay nanghihina. Pero salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan, ay hinayaan mo na makapagbahagi ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang gabing ito, pagpalain mo po ang mga kapatiran. Nawa sa pamamagitan ng aming pag-aaral po sa Aklat ng Kolosas, ay tunay po na maging pagpapala po ito sa amin. Magdala ito sa amin upang kami patuloy na magka-interes sa iyong mga salita. Kami matuto, makapamuhay at magbunga. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng inyong pong
si Jesus. Sige po, ngayon po ay nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Sa mga kapatid po na may mga katanungan po sa ating pong napagbulayan, napag-aralan po, pwede po natin i-open po ang ating pong mga mic. Pakisuyo ko na rin din po sakali po na may mga question din po sa ating pong live. Sige po mga kapatid, open na po tayo. Last call po mga kapatid kung may mga questions po tayo. Sa live din po ba? Meron po kaya? Sa live po, Brother Norman, wala naman po. Sige po mga kapatid, kung wala po tayong mga katanungan po, tayo po ay magwawakas sa panalangin. Kausapin po natin si Brother Jan. Tayo po, panalangin. Manamin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po na nagpapasalamat po kami sa gabi po na pinagkaloob po ninyo sa aming pong online Bible study. At salamat din po sa lahat po ng makapag-join at sa lahat pa po ng makakapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Kayo po ang manguna, ang banal na Espiritu, ang tumulong po sa amin at sa mga makakapakinig para po sa mensahe po na nahayag ngayong gabi. At salamat din po sa inyo pong anak na ginamit at patuloy po dalangin po namin ang kalakasan po at kagalingan po sa physical po na kondisyon po ni Brother Wilson. At dalangin po namin nawa tunay po ang bawat isa po sa amin katanggap po ng biyayang kaligtasan ay lumago, hindi lamang po sa karunungan, kundi sa tunay po na lumago at magbunga. At ang bawat isa po sa amin, tunay po sa amin pong pag-aaral ng itong mga salita, ay maging lalo pong makapangyarihan ang amin pong binabahagi po magandang balita ng kaligtasan kung ito po ay nakikita po sa mga pamumuhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy na dalangin po namin, patuloy na ang bawat isa ay magamit po ninyo sa inyo pong gawain at tawa at tunay po na magpalang pangalan. Karoon po ng prayer po sa bawat isa ng sa gayon. Ang bawat isa rin po sa amin ay magkaroon po ng interes. Hindi lamang dumalo, di tunay po na magbigay ng panahon sa pag-aaral po ng mga salita. Muli po, salamat po sa gabi po na ito at ang lahat po ng ito ay aming pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Good evening po. Thank you po. God bless po. Magandang gabi at mapagpalang gabi sa lahat. Thank you po.